iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Halina't simulan natin ang pagdiriwang ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Diwa ng paglilingkuran ng pinapahayag sa mabuting balita upang ito'y maging dalisay at punong-puno ng sigla at upang paggabay ng Diyos gayon na lamang upang lahat ng bagay ay mapasailalim sa kanyang patnubay at pagkalinga. Upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa paghahatid tuwina sa paggawa ng kabutihan at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo, at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya, at wag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang wag mong ipalasap sa kanila ang iyong poot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay, ang pagliligtas mo sa aking pakamtan. Ikaw ang aming Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway, sa aking paligid, sa kanilang balak, ako'y nanginginig. Ang binabalangkas ko, ako ay iligpit. Pag-ibig mo walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo. Diyos na dakila, sa iyong kalinga umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig na sinumang tao.
Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at ng mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana ipagkalob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa." "Hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanya. "Makakainom ba kayo ng kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa pinaghandaan ng aking Ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at iyalay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakaganda ng daloy ng ating mabuting balita at parang nilalagay ko aking sarili sa katatayon nitong mga alagad na hindi pa nila naranasan kung ano yung mangyayari sa buhay ni Kristo, kaya binabalita niya ito sa unang bahagi. Hindi pa nila nararanasan kung paano mangyayari sa pagpapakasakit, kamatayan at lalong-lalo na wala silang kaalam-alam kung ibig sabihin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Kaya nung sila ay nakaranas ng ganitong bagay sa buhay ni Kristo hanggang sa kanyang pag-akyat sa kalangitan, babalikan nila upang sabihin, noon, di ba, tayo nagtatalo-talo sapagkat pinag-uusapan natin na sino sa atin ang dakila. Pero sa ating Panginoon Kristo, iba na yata ang sinabi niya at ito ang iniwan niyang aral sa atin na pagnilaya natin sapagkat ito'y galing kay Jesus, isang butihing guro, isang propeta, isang Diyos na nangangaral sa atin kung ano ang dapat nakalamnan ng ating puso't isipan sa larangan ng paglilingkod. Konting background muna sapagkat ang mga magkapatid na Santiago at ni Juan at lumapit yung asawa ni Zebedeo, ang nanay nila. Sapagkat akala ng nanay nila
Santiago at ni Juan, asawa ni Zebedeo, ay si Kristo ay malapit ng maghari lupo sa luklukan na may kapangyarihan sa lipunan, at siya ang commander-in-chief, siya ang masusunod at wala nang iba. Kaya kung merong maitutulong lamang kanyang mga anak, kanya nang ipinahayag sa ating Kristo. Kaya mauupo po sa inyong pong kanan at sa kaliwa upang sabihin kung ano yung iutos sa kaliwa, kung ano yung iutos sa kanan, magaganap, sapagkat iyan ang maghahari sa kanilang civil na katatayuan. Yan. Ibig sabihin na hindi nalalaman ko ano kanilang kanyang hinihingi at kahilingan sa ating Kristo. Kaya sinunod ni Kristo, matalinghaga, makaiinom ba sila ng kopa ng aking paghihirap? Bakit sila sumunod? Opo! Yun ang sagot agad noong dalawa. Kaya nakita ng mga alagad, sagot sila ng sagot, nila na lamang kung ano yung kanilang sinasabi, maliban na lamang sa pagdating ng ganitong panahon na tunay nga si Kristo ay nakikita nilang nakapako sa krus, naghihirap hanggang sa maragutan ng kanyang hininga, hanggang sa iniintay nila kung ano yung muling pagkabuhay ni Kristo. Tsaka lang nila maunawaan, ito palang ibig sabihin. Pero mahabang panahon ang dapat naguguli nila upang lubusan nilang makita, makilala at mabigyan ng daan ng kahulugan at kahalagahan ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Kristo. Heto na ngayon ang aral ng ating Kristo, sapagkat nagtatalo-talo ang mga alagad. Sino sa atin ang pinakadakila? Adi si Pedro malapit sa kanya, hindi. Si Juan, hindi. Si Santiago, hindi. Narinig ng ating Kristo kanilang pagtatalo-talo. Kaya pumasok na si Kristo at nag-iwan siya ng isang aral na talagang magiging makahulugan para sa kanila. Pero ang dating nito sa kanila, sa kanilang pandinig, hindi nila naiintindihan, hindi nila alam. Maliban na lamang na talagang dadaan yan sa maraming pagsubok ng buhay, dadaan yan sa maraming kaganapan ng kanilang buhay, at kanilang ilalapat ang kanilang narinig kay Kristo bilang aral, at dito na makikita, tama si Kristo. Kung ibig mo maging dakila, ang maging tagapaglingkod ka. Later on, many years after the death, the resurrection of our Lord Jesus Christ, only then that they were able to see the goodness of this thing rendered unto them by our Lord Jesus Christ. Aral na talagang may kahulugan at may bis, hanggang sa isinulat itong ating mabuting balita upang sabihin, tama si Kristo, papunta sa Jerusalem. Ang Jerusalem ay ang glory of God, o kaya ang Jerusalem ay tagumpay na minimiti ni Kristo sa tanang kanyang buhay. Kaya mula sa Jerusalem, doon muling babagtasin ng mga alagad ang mga aral ni Kristo. Doon sa Jerusalem nito, the more they're going to dedicate their lives in the way how Jesus Christ imparts unto them the good news of the kingdom of God. Ayan. Una, ang paglilingkuran ay nagbibigay kahulugan sa maka-Diyos na kaisipan at puso't kalooban. It is really very godly at hindi ito sa makamundong nakasalalay. Ibig sabihin, it is not founded in the world, but it is founded on the will of God to give of great service to others, and especially those in dire need of one's help. Kaya, unti-unti nang pinakita ni Kristo na siya nabubuhay pa, unti-unti nang tinitignan ng mga alagad, kaya nang pala sinabi ni Kristo, ang mga maliliit na ito, ang mga tao nagugutom, mauuhaw, walang maramtan, walang masidungan, ang mga tao sa bilangguan, ipinakita ni Kristo lahat ng bagay nito para ito'y maging pagnilay-nilay ng mga alagad sa pagdating ng panahon. Be of great service to them, sapagkat sila ang mga maliliit na tao sa lipunan, the little ones sa komunidad, San Mateo pa. Kaya may pahagi ito tungkol sa sambayanan o komunidad, ugnayan nito sa Diyos. Kaya
ang papahayag ngayon ni San Mateo sa ating mabuting balitang siyang sumulat, ano ang kahulugan ng paglilingkuran sa ngalan ng sambayan ng ikaw ay nabibilang, lalong-lalo na sa pamamagitan ni Hesukristo nung siya nabubuhay pa o sa pamamagitan ng Diyos. Maka-Diyos na puso't kalooban, paano mo ihahandog ang iyong sarili sa larangan ng paglilingkuran. So it is a godly affair for everyone rendering the good service to humanity and to the neighborhood, and it is a great way of making it known that it is by the will of God that they do all these things in these services to others. Ikalawa, sapat ito'y maka-Diyos, meron itong layunin na may katapatan at buong-buong pag-ibig sa kapwa. Kaya ginanap ni Kristo mga bagay nito para ipadama. It is because of His great love to people and to humanity and to everyone that He offered Himself upon the cross. Pero bago mangyari yan, upang balikan ng mga alagad, who is Jesus Christ hanging upon the cross? He has a good life to partake, and He had partaken that life. Iisa-isahin nila pabalik. Si Kristo ay may pagtulong sa mga mahihirap, nagpagaling sa mga may karamdaman, ipinahayag tungkol sa kapatawaran ng Diyos, everything that they were able to recall, at sa kanilang pagbabalik, aral sa naging buhay ni Kristo, itinatanim nila sa kanilang puso't kalooban, magnifying how good the Lord is. Meron itong tatak na iniiwan sa ating puso't kalooban. Dapat ang ganito ang mangyayari sa ating paglilingkuran. May tatak sa ating puso't kalooban. The reason of doing it is not because of what human will denotes. Balang araw, sapat may utang na loob ka sa akin, pag ako mahingi ng tulong, wag hindi mo ako tutulungan. Pero kapag ito'y nakatatak, that kind of willingness to do these things to others out of your love for God, it is done perfectly well without counting the cost. Ikalawa. Ikatlo, binibigyan ng pagpapahalaga sapat ito'y maka-Diyos, sapat ito'y mitatak sa puso't kalooban, meron itong long-lasting way of doing it. Not in a spur of moment. Kaya itong Kwaresmang ito ay nagpapahayag ng kaalaman ang ating paglilingkuran sa Diyos, pampalagian, panghabang panahon na hindi ito mangungupas o hindi ito mapapanis, o hindi lalo pa itong magtutumingkad, lalo pa itong maging agresibo in order for us to really dignify the good thing in our lives given to us by our Lord Jesus Christ in terms of our service. Kasi merong nasabi tayong mga Pilipino, ningas kugul lang pala ang paglilingkur na yan. Pagsamantala lamang yan. Pakitang tao lamang yan. And there, if that is your motivation, you cannot go to Jerusalem. Ika nga, sabihin ko, sapagat ang Jerusalem, si Kristo, ito ang kanyang tagumpay. Makamit ba natin tagumpay sa buhay kapag ningas kugol lamang ating intentions, kapag pakitang tao lamang, o kaya naghihintay tayo na kapalit ng utang na loob? Pero kapag ito'y nakatatak sa puso't kalooban, may kalinisan na ating intensyon at panghabang buhay nating gaganapin, how godly that thing is for us, and the great way of dealing with what life God wants this life to be. Kaya masunod na mo namin ang kalooban mo, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kaliwanagan na aming puso't isipan upang magampanan namin itong hamon sa aming pananampalataya. Sa tuwing kami natitipon sa banal na misa, nagiging klarado ang iyong mga salita sa amin. Nagiging makahulugan ang oo nga't may paghihirap, pero kasama namin si Kristo sa paghihirap na ito. At kaming lahat ay pupunta sa pagkawagi ng aming buhay, papunta kami sa Jerusalem ng aming buhay. Ika nga, panalangin natin naway, pagkalooban tayo ng Diyos na ganitong masusing pamamaraan para may kahulugan, kahalagahan, ang ibig sabihin ng ating paglilingkuran ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Halina mga kapanalig, dudulog tayo sa Diyos at ng ating mga pangailangan. Nababatid natin na tayo'y hadagtulungan, damayan at patnubayan ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod, kumikilos ng may malasakit na katulad na ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamalaan, naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ng alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang maunawaan na sa mata ng Diyos hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng mga pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang na ibinibigay sa atin, kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mata mo ang mga gantimpala ng kanilang mga paghihirap sa lupa, sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa ating mga sariling kahilingan. Kaya Ama, digin mo po ang iyong pagtulong para sa amin upang galing sa puso't kalooban may tatak ang kadalisayan ng aming paglilingkod sa patuloy na gagaling sa iyo bilang aming pamantayan, pinanununtunan. Bigyan mo po na kami ng ibayong kasiglangan upang manatili kami sa ilalim ng mga pagkandiling pamamahala at upang masunod namin ang iyong kalooban. Kaya itong lahat ng aming pong pinapanalang, ibig namin makamit sa buhay na ito, lalong-lalo na aming pinanununtunan sa larangan na aming paglilingkuran ay sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko nang sa aking iniibig. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihahain ngayon upang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag na iyong anak ang iyong kalooban na mga pitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog sa pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod.
Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinali namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis naming Santo Papa, si Onesto na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa umagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Galing sa puso ang paglilingkod sa ngalan ng Diyos na nagbibigay halaga sa matuwid nating pamumuhay at tumutugon sa lahat nating masisidihing mga pangailangan. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace kapayapaan be po with sa you. bawat isa, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin hinang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapalad ang matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mo kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Patalas natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento at sa ating pong pagtatanod kalakipang ating mga panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na misa. Salutaris Dea, quae celibat dis ostium, bella premunt hostilia, darobur fer auxilium, unitrino ve Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen.
Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lakas na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin awang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Cantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum
sanctum novoceda tritui, preset fides supplementum sensu defectui, genitoque lauset jubilatio, salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, praise the Deiis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, id nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iugeter sentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang walwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy
O sacrament divine, all praise and all thanksgiving